Mateo, anak, kailangan mo nang magising sa katotohanan. Ibalik mo na ang baog na yan sa pinanggalingan niya. Sayang lang ang perang ginagasta natin sa pagkain at gamot. Para sa isang babaeng wala namang pakinabang. 7 taon na, Mateo, pero tuyot pa rin ang sinapupunan niya. Para tayong nagpapakain ng linta na unti-unting sumisimot sa yaman ng pamilya natin. Ang boses ni Doña Aurora ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Walang bakas ng awa, walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang kanyang manugang ay isang sirang kagamitan lamang na dapat nang itapon sa basurahan. Sa ilalim ng malaki at marangyang mesang gawa sa nara, nakaluhod si Elena sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod at panghihina ay mahigpit na nakahawak sa isang basahan. Pinupunasan niya ang bawat sulok ng paa ng mesa, tinitiis ang hapdi ng sariwang sugat sa kanyang tiyan. Ang bakas ng operasyong kamakailan lang ay ginawa upang subukang isalba ang kanyang pag-asang maging isang ina. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga, na huwag kumilos ng mabigat, ngunit sa bahay na ito, ang utos ng biyanan ay batas na mas matimbang kaysa sa sariling buhay. Narinig ni Elena ang malalim na buntong hininga ni Mateo sa kabilang linya ng telepono. Inaasahan niya ang pagtatanggol, isang salita man lang na magsasabing, "Nay, asawa ko siya." Ngunit ang tanging sumagot ay ang nakabibinging pananahimik ng kanyang asawa. Ang pananahimik na yon ang pinakamasakit na sampal na natanggap niya sa loob ng 7 taon. Bahagyang napaigtad si Elena nang maramdaman ang dulo ng mamahaling sapatos ni Doña Aurora na tumama sa kanyang nanginginig na daliri. Tumingala ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang nakatitig sa maputlang mukha ng manugang. "Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Bilisan mo ang paglilinis. Akala mo ba ay makukuha mo ako sa pagpapaawa? Kung hindi ka rin lang manganganak, magtrabaho ka. Yan lang ang tanging paraan para mabayaran mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito." Dahan-dahang ibinalik ni Elena ang kanyang tingin sa sahig. Ang isang patak ng luha ay kumawala sa kanyang mga mata. Mabilis na sumipsip sa tuyong kahoy na kanyang nililinis. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga ay parang paglunok ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na sa pagkakataong ito ay may himalang nagaganap sa loob ng kanyang katawan na may maliit na pusong tumitibok na kailangan niyang protektahan. Ngunit ang takot ay mas matindi kaysa sa katapangan. Ang bawat pagkilos niya ay sinasabayan ng matinding kirot sa kanyang puson, isang paalala na ang kanyang katawan ay nasa bingit na ng pagsuko. Ang silid na dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang malawak na kulungan, kung saan ang hangin ay puno ng panunumbat at ang bawat sulok ay saksi sa kanyang mga hikbi sa madaling araw. Dahan-dahan kanyang hinaplos ang kanyang tiyan sa ilalim ng maluwag na duster, isang lihim na pagkilos na puno ng desperasyon. Sa gitna ng kalupitan ng mundong nakapaligid sa kanya, ito na lang ang tanging kayamanan na natitira sa kanya, isang sikretong maaaring magligtas sa kanyang pagsasama o kaya naman ay maging mitya ng kanyang tuluyang pagkagunaw. Tumayo si Doña Aurora at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa tiles, parang tunog ng martilyo na nagpapako sa krus ng sakripisyo ni Elena. Naiwan ang babae sa gitna ng sala, mag-isa, balot ng malamig na anino ng marangyang bahay na kailanman ay hindi naging tahanan. Hanggang kailan mo kayang manatiling nakaluhod sa harap ng taong walang ibang hangad, kundi ang makita kang gumagapang sa sakit? Kung ang taong pinangakuan mong makakasama sa hirap at ginhawa ay siya mismong pumipili ng pananahimik habang ikaw ay dinudurog, may halaga pa ba ang iyong pananatili? Nakatitig lang si Elena sa kawalan, habang ang anino ng kanyang biyenan ay unti-unting naglalaho. Ngunit ang mga salitang baog at walang pakinabang
ay nananatiling nakaukit sa kanyang puso, parang isang sumpa na hindi na mabubura. "Mateo, please, makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang," sabi ng doktor. "Delikado ang sitwasyon ko. Kailangan ko ng bed rest dahil baka hindi kayanin ng tahi ko. Isang pagkakamali lang, baka mawala ang lahat ng pinaghirapan natin." Ang boses ni Elena ay halos pabulong na, basag at puno ng pagsusumamo habang hawak niya ang telepono. Nakasandal siya sa malamig na pader ng banyo, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siyang magpakita ng kahinaan. Ang kabilang linya ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo, isang katahimikang tila mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. "Elena, stop making excuses. Sinabi sa akin ni Mama na nakita kanyang natutulog lang kaninang hapon habang siya ang nag-aasikaso ng mga labada. Pagod din ako sa trabaho at hindi makakatulong kung pati sa bahay ay puro reklamo ang maririnig ko mula sa'yo. Intindihin mo naman si Mama. Matanda na siya." Ang sagot ni Mateo ay malamig at puno ng pagod, parang isang pader na hindi matibay, ngunit sadyang ayaw magpapasok. Hindi man lang nito itinanong kung kumusta ang nararamdaman niya o kung kumain na ba siya pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho sa bahay. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang telepono nang hindi na nakasagot. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lason ng pag-iisa. Ang kanyang dalawang kamay ay dahan-dahang dumapo sa kanyang puson. Doon, sa ilalim ng balat na may sariwa pang bakas ng operasyon, ay may isang munting himala na pilit kumakapit sa buhay. Ngunit paano ito mabubuhay sa isang tahanang puno ng puot at kawalan ng pakialam? Ang bawat hakbang ni Elena palabas ng banyo ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang bawat pagkirot ng kanyang tahi ay parang babala mula sa kanyang sariling katawan. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang matalas na tingin ni Doña Aurora na nakatayo sa dulo ng pasilyo, tila isang lawin na naghihintay ng maling galaw ng kanyang biktima. "Tapos ka na bang makipagsumbong sa asawa mo? Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Nagpapaawa ka para kampihan ka niya?" Ang boses ni Aurora ay puno ng pangungutya. "Huwag kang umastang parang mamamatay ka na, Elena. Noong panahon ko, kahit bagong panganak ako, ay nakakapag-araro ako sa bukid. Ang arte-arte mo." Hindi sumagot si Elena. Alam niyang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig ay gagamitin lamang laban sa kanya. Tiniis niya ang hapdi ng mga salita, mas masakit pa kaysa sa sugat sa kanyang tiyan. Ang gaslighting ni Aurora ay parang isang madilim na ulap na unti-unting lumalamon sa kanyang katinuan. Pinapaniwala siya na ang kanyang sakit ay guni-guni lamang at ang kanyang pagdurusa ay bunga lamang ng kanyang kaartehan. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, nanatiling gising si Elena. Nakahiga siya sa gilid ng kama, tinititigan ng kawalan habang hinihintay ang pag-uwi ni Mateo. Ngunit ang tanging dumating ay ang tunog ng ulan sa labas, malamig at malungkot. Sa gitna ng kadiliman, isang matinding takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa pagitan ng kanyang mga binti, isang pakiramdam na ayaw niyang kilalanin. Sa loob ng 7 taon, nangarap siya para sa sandaling ito. Ngunit sa gabing ito, ang pangarap na yon ay tila unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kawalang katiyakan. Paano mo ipapaliwanag ang sakit sa taong ayaw kang pakinggan? At paano mo ililigtas ang isang buhay kung ikaw mismo ay unti-unti nang pinapatay ng kalungkutan? Nanatiling nakapikit si Elena, pilit na pinipigilan ng bawat hikbi na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama, ang tanging bagay na tila humahawak sa kanya para hindi siya tuluyang lumubog sa dilim. Huwag mong gamitin ang sakit-sakitan mo para takasan ang obligasyon mo sa pamilyang ito, Elena.
Ngayong pinalayas ko na ang mga katulong, ikaw ang magluluto para sa pagdiriwang mamaya. Ayaw ko ng palpak, ayaw ko ng marumi, at lalong ayaw ko ng reklamador. Ang mga salitang yon ni Doña Aurora ay parang mga latay ng pamatok sa likuran ni Elena. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na kusina. Ang kanyang muka ay kasing puti ng telang katsa, habang ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng lababo para lamang hindi siya mabuwal. Kararating lang niya mula sa ospital, 3 araw na ang nakalilipas, at ang bawat munting pagkilos ay nagdudulot ng matatalas na kurot sa kanyang puson. Tila may mga buhay na karayom na humahabi sa loob ng kanyang tahi. Sa halip na kalinga, ang bumungad sa kanya ay ang balitang pinalayas ni Aurora ang lahat ng kasambahay. Ang rason, masyado raw magastos at kailangang magtipid dahil sa walang kwentang operasyon ni Elena. Ang totoo, ito ay isang estratehiya upang tuluyan siyang malubog sa paghihirap, isang parusa dahil sa pangahas niyang pagtatangkang magkaroon ng puwang sa pamilyang yon sa pamamagitan ng isang anak. Dahan-dahang binuhat ni Elena ang isang mabibigat na kaldero. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang ang init mula sa kalan ay sumasalamin sa kanyang namumutlang balat. Ang amoy ng mga pampalasa na dati ay masarap sa kanyang pangamoy ay naging dahilan ng kanyang pagkahilo, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Habang naghihiwa ng mga rekado, bawat bagsak ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila tumatama rin sa kanyang katinoan. Naalala niya ang bilin ng doktor, ang mahigpit na babala na ang anumang bigat na bubuhatin niya ay maaaring maging mitya ng kapahamakan para sa munting buhay na dinadala niya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang magpahinga, ang matalas na boses ni Aurora ay muling aalingaw-ngaw mula sa sala. Tinatawag siyang tamad, walang silbi, at pabigat. Walang Mateo na dumating para agawin ang kutsilyo sa kanyang kamay. Walang Mateo na nagsabing, "Magpahinga ka na, ako na ang tatapos nito." Ang kanyang asawa ay naging isang estranghero na mas piniling maniwala sa mga kwento ng kanyang ina kaysa sa mga luha ng kanyang asawa. Ang bawat pag-ikot ng orasan ay parang isang mabagal na pagbitay, kung saan ang tali ay unti-unting humihigpit sa leeg ni Elena. Naramdaman niya ang isang matinding pangangatal sa kanyang mga binti habang inililipat ang mga nilutong pagkain sa malalaking serving dish. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Takot na baka sa isang maling galaw ay mawala ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang impyernong ito. Pumasok si Doña Aurora sa kusina. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila naghahanap ng kahit munting dumi sa sahig na kapupunasan. Lumapit siya kay Elena at marahas na hinawakan ng braso nito, pilit na iniharap sa kanya ang manugang. "Bilisan mo, darating na ang mga bisita ko sa loob ng 1 oras. Huwag mong ipahiya ang pamilyang ito dahil sa maputla mong mukha. Mag-ayos ka, maglagay ka ng kolorete at umarte kang parang masaya ka." Hinarap ni Elena ang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa dami ng luhang ibinuhos. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng natitirang dignidad. "Mama, hindi ko na po yata kaya. Sobrang hapdi na po ng tahi ko." Isang malamig na tawa ang naging sagot ni Aurora. "Huwag kang mag-inarte, Elena. Hindi ka prinsesa sa bahay na ito. Kung ayaw mong mapatapon sa kalsada, kasama ang kahit anong dumi na nasa loob ng tiyan mo, tapusin mo ang pinapagawa ko." Naiwan si Elena na nakatitig sa likod ng biyenan habang ito ay papalabas. Ang salitang dumi ay tumagos sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang daliri ay naramdaman ang basa at malagkit na bahagi sa kanyang duster. Isang nakapangingilabot na kaba
ang bumalot sa kanya nang makita niya ang pulang mantsa na unti-unting kumakalat sa puting tela. Hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang isang bagay na ikaw lang ang nakakaramdam? Kung ang bawat segundo ng iyong sakripisyo ay itinuturing na basura ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa'yo, may pag-asa pa bang matira para sa bukas? Napaupo si Elena sa sahig ng kusina. Ang malamig na tiles ay hindi nakabawas sa nagbabagang takot sa kanyang dibdib. Habang ang tunog ng unang kampana ng mga bisita ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, ang tanging naririnig ni Elena ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang tahimik na panalangin na huwag sanang ito na ang huli. Huwag kang masyadong malambot sa kanya, Mateo. Ang mga luhang iyan ay sandata lamang niya para talunin ang katuwiran mo. Tandaan mo, anak, noong wala tayong kahit ano, noong iniwan tayo ng iyong ama, ako ang nagbenta ng huling piraso ng alahas ko para lang makatapos ka. Ako ang nagsakripisyo ng lahat para marating mo ang kinalalagyan mo ngayon. Ngayon ba ay mas papakinggan mo ang isang babaeng 7 taon mo nang binubuhay pero wala namang naibabalik sa atin? Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang marahang bulong, ngunit may bigat ng isang bakal na tanikala. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang anak sa loob ng silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa balikat ni Mateo. Tila sinasakal ang anumang bakas ng awang natitira sa puso ng lalaki. Napatingin si Mateo sa labas ng bintana, kung saan tanaw niya ang anino ni Elena na pabalik-balik sa kusina. Bit-bit ang mga mabibigat na kagamitan para sa bisita. Ramdam niya ang isang kirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na tinik na nagpapaalala sa kanya na mali ang nakikita niya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang humakbang patungo sa kanyang asawa, laging humaharang ang anino ng nakaraan, ang mga alaala ng kanyang ina na naglalabada hanggang madaling araw, ang mga gabing wala silang kinakain basta't may pambayad siya sa matrikula. Ang utang na loob ay isang utang na walang katapusan, isang bayad na tila kailangang ibigay ni Mateo sa pamamagitan ng kanyang sariling kaligayahan at ng katahimikan ng kanyang asawa. Pumasok si Mateo sa kusina nang makaalis ang kanyang ina. Nakita niya si Elena na nakasandal sa lababo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa puyat at sakit. Lalapitan na sana niya ito. Hahawakan sana ang malamig nitong kamay. Ngunit bago pa siya makakilos, ay muling umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ina mula sa kabilang silid. Tinatawag ang kanyang pangalan sa paraang nagpapaalala ng lahat ng kanyang obligasyon. Mateo! Mahinang tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Sobrang sakit na po ng katawan ko. Pwede bang tumabi ka muna sa akin kahit sandali lang? Umiwas ng tingin si Mateo. Ang pag-ibig niya para kay Elena ay naroon pa rin, nakabaon sa ilalim ng mga layer ng takot at panunumbat. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot na mabigo ang kanyang ina ay mas matimbang kaysa sa pangangailangan ng kanyang asawa. Pagod lang yan, Elena. Sabi ni Mama, masyado mo lang iniisip ang sakit kaya lalong sumasakit. Tapusin mo na ito. Malapit na ang mga bisita. Pagkatapos nito, magpapahinga rin tayo. Sagot ni Mateo sa tonong tila kinukumbinsi rin ang kanyang sarili. Hindi niya nakita ang unti-unting pagbagsak ng balikat ni Elena. Hindi niya napansin ang paraan ng pagkapit ng asawa sa gilid ng mesa. Tila ito na lang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang pako na itinitanim sa kabaong ng kanilang pagsasama. Habang naglalakad palabas si Mateo, biglang tumunog ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag na hindi niya inaasahan sa gitna ng selebrasyong ito. Pagkakita niya sa pangalan sa screen, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Mabilis siyang lumabas patungo sa balkonahe, sinisiguradong walang makakarinig sa kanya. Bakit ka tumatawag? Sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag dito sa bahay. Pabulong at mabilis na sabi ni Mateo.
Ang kanyang boses ay puno ng kaba at lihim. Ang boses sa kabilang linya ay malambing, ngunit may bahid ng pananakot. Nabalitaan ko ang tungkol sa selebrasyon, Mateo. Sinabi ng mama mo na malapit na kaming magkita. Handa ka na bang ipakilala ako o kailangan ko pang pumunta riyan nang hindi mo alam? Napalingon si Mateo sa loob ng bahay kung saan nakita niya ang pagod na si Elena na pilit na inaayos ang mga bulaklak sa lamesa. Walang kaalam-alam na ang mundong pinipilit niyang isalba ay mayroon ng ibang nagmamay-ari sa dilim. Sino ang babaeng ito na tila may hawak ng leeg ni Mateo at ng basbas ng kanyang sariling ina? At hanggang kailan kayang tiisin ni Elena ang isang laban na hindi niya alam na talo na siya simula pa noong una? Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay naging mabilis at magulo. Habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang pumatak sa bubong, tila nakikiramay sa paparating na unos na wawasak sa huling hibla ng pag-asa ni Elena. Pasok ka, Sofia Hija. Don't be shy. Feel at home. Itong bahay na ito ay nangangailangan ng bagong sigla, ng isang taong tunay na marunong magpahalaga sa kagandahan at grasya. Ang tinig ni Doña Aurora ay tila musika, malambing at puno ng pagtanggap. Isang tono na kailanman ay hindi narinig ni Elena sa loob ng 7 taon. Nakatayo si Elena sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng hamba upang suportahan ang kanyang nanghihinang katawan. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo, ngunit malinaw niyang nakikita ang babaeng pumasok sa kanilang tahanan. Si Sofia, bata, maningning, at suot ang isang mamahaling bestido na tila yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang bango ay agad na humalimuyak sa buong sala. Nilulunod ang amoy ng mga gamot at lansa na pilit itinatago ni Elena mula sa kanyang operasyon. Mateo, long time no see. You look so stressed. Asawa mo ba ang nagpapatanda sa iyo ng ganyan? Ang boses ni Sofia ay puno ng pambabatikos na binalot ng matatamis na tawa. Lumapit siya kay Mateo at, sa harap mismo ni Elena, ay marahang hinaplos ang braso ng lalaki. Hindi lumayo si Mateo. Nakita ni Elena ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit nang makita nito ang nanunuring tingin ni Doña Aurora, nanatili siyang tila estatwa. Ang haplos ni Sofia ay isang deklarasyon ng pagmamay-ari, isang lantarang pambabastos sa kaisa-isang sagradong bagay na pinanghahawakan ni Elena, ang kanyang pagiging asawa. Elena, ano pang itinitingin-tingin mo rin dyan? Huwag mong hintayin na ang bisita pa natin ang maghahain para sa sarili niya. Untag ni Aurora, ang boses ay muling bumalik sa pagiging matalas at malamig. Pagtimpla mo kami ng tsa at siguraduhin mong hindi yan kasing tabang ng buhay mo. Bawat hakbang ni Elena patungo sa kusina ay parang paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang kanyang tahi sa puson ay tila binabatak ng isang hindi nakikitang kamay. Nagpapaalala sa kanya na ang kanyang katawan ay nasa dulo na ng limitasyon nito. Sa loob ng kusina, habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa paghawak ng tasa, naririnig niya ang tawanan nina Sofia at Aurora mula sa sala. Para silang isang tunay na pamilya at siya, ang legal na asawa, ay naging isang hamak na utusan sa sarili niyang pamamahay. Dahan-dahan siyang lumabas bitbit ang tray. Ang init ng tsa ay tumatagos sa kanyang palad, ngunit mas matindi ang init ng hiya at sakit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa kinalalagyan ni na Sofia, sinadya ng dalaga na iunat ang kanyang binti, tila isang patibong na naghihintay sa biktima. Dahil sa panghihina at pagkabigla, nawalan ng balanse si Elena. Ang tray ay gumaralgal sa kanyang kamay. Ay! My dress! Tili ni Sofia, bagaman ang tsaa ay halos hindi naman tumama sa kanya. Ngunit bago pa makahingi ng paumanhin si Elena, mabilis na tumayo si Sophie. Sa isang mapang-aping pagkilos na tila isang aksidente, natabig niya ang takure ng mainit na tsaa diretso sa kandungan ni Elena. Ang mainit na likido
ay mabilis na sumipsip sa manipis na duster ni Elena. Dumadaloy diretso sa bahaging may sariwang tahi. Isang matalim na singhap ang kumawala sa mga labi ni Elena. Ang sakit ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Pinupunit ang huling hibla ng kanyang lakas. Elena, napaka-clumsy mo talaga. Kita mo na ang ginawa mo kay Sofia? Bulyaw ni Aurora, habang mabilis na inaalalayan si Sofia na tila ito ang tunay na nasaktan. Napatingin si Elena kay Mateo. Nagbabakasaling makita ang kahit munting pag-aalala. Ngunit nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo lang, ang mga kamao ay nakakuyom, ngunit ang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Hindi magawang lumapit sa kanya dahil sa takot sa kanyang ina. Naramdaman ni Elena ang isang malapot na likido na humahalo sa mainit na tsa sa kanyang damit. Hindi na lamang ito tsa. Alam niya ang malansang amoy na yon. Ang kanyang puting damit ay unti-unti nang nababahiran ng matingkad na pula, direkta sa tapat ng kanyang sinapupunan. Lumingon si Sofia kay Elena. Isang mabilis na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi na siya lang ang nakakakita. Isang ngumong ngising nagsasabing, "Tapos ka na. Gaano mo katagal kayang ipaglaban ang iyong puwang sa isang pusong sarado na? Kung ang bawat patak ng iyong dugo ay itinuturing na dumi sa marangyang sahig ng bahay na ito, kailan ka magpapasya na ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa iyong pagtitiis?" Napahawak si Elena sa gilid ng sofa. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nagdilim, habang ang huling nakita niya ay ang asul na bestido ni Sofia na tila isang aninong lalamon sa lahat ng kanyang natitirang pag-asa. "Huwag kang tumayo riyan na parang estatwa at nagpapaawa, Elena. Kung nabasa ang damit mo, kasalanan mo yan dahil sa lampa mo. Linisin mo ang bodega sa itaas. Ngayon din. Maraming lumang gamit doon na kailangang ilipat para may matulugan si Sofia dahil baka abutin siya ng gabi rito." Ang utos ni Doña Aurora ay parang isang hatol ng kamatayan na binigkas ng may ngiti sa mga labi. Habang ang mainit na tsa ay unti-unting lumalamig sa kanyang balat, ang hapdi ng kanyang tahi sa puson ay tila nagbabaga. Ang mapulang mantsa sa kanyang duster ay lumalaki, isang lihim na saksi sa unti-unting pagguho ng kanyang katawan, ngunit para kay Aurora, iyon ay dumi lamang na dapat ikahiya. Tumingin si Elena kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, humihingi ng kahit isang salita ng proteksyon. Ngunit si Mateo ay nakatuon ng pansin kay Sofia, na abalang nagpapahid ng kunwaring dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong magiging katuwang niya, sa hirap at ginhawa, ay mas piniling umiwas ng tingin kaysa harapin ang katotohanan. "Mateo, ang tahi ko." Mahinang bulong ni Elena. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Sabi ni Mama, "Konting punas lang yan, Elena. Sige na, gawin mo na ang inuutos niya para matapos na tayo rito. Ayaw ko ng gulo." Maikling sagot ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagkairita na tila ba ang asawa niya ang nanggugulo sa kanilang katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang bawat paggalaw ng kanyang kalamnan ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang sinapupunan. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdan, naramdaman niya ang malapot at mainit na likido na dumadaloy sa kanyang hita. Ang bodega ay madilim, maalikabok, at puno ng mga mabibigat na kahon ng lumang kasangkapan. Isang lugar na malayo sa paningin ng mga bisita, kung saan maaari siyang magdusa ng walang nakakakita. Nagsimula siyang magtulak ng mga kahon. Ang alikabok ay pumasok sa kanyang ilong at lalamunan, ngunit ang sakit sa kanyang tiyan ang mas matindi. Ang bawat tulak ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling laman. Naalala niya ang sinabi ng doktor na ang anumang bigat na bubuhatin niya ay maaaring maging mitya ng kapahamakan. Ngunit sa bahay na ito, ang kanyang buhay ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa kaginhawaan ng isang bisita. Habang hinihila niya ang isang mabigat na aparador na gawa sa nara,
Isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang likuran. Tila may isang bakal na kamay na pilit na binubunot ang kanyang mga organo. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng marka sa alikabok habang pilit niyang pinipigilan ang sarili na bumagsak. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang tawanan nina Sofia at Mateo mula sa ibaba. Ang kanilang mga boses ay puno ng buhay, malayo sa kamatayan na nararamdaman ni Elena sa bawat segundo. Ang pag-ibig na inaakala niyang matibay ay tila isang marupok na sinulid na madaling naputol nang dumating ang bagyong hatid ng kanyang biyenan. Napatingin si Elena sa kanyang mga kamay. Ang puting duster na suot niya ay hindi na maputi. Ang pulang mantsa ay naging isang malawak na mapa ng kanyang pagdurusa. Ang malansang amoy ng dugo ay humalo sa amoy ng lumang kahoy at alikabok. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang kanyang katawan ang nabutas, kundi ang kanyang puso na 7 taon niyang pinilit na buuin para sa pamilyang ito. Sinubukan niyang humakbang muli, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa jelo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maglaro, ang dilim ng bodega ay tila lumalaki at lumalapit sa kanya. Isang matinding panghihina ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hanggang kailan mo kayang ipagpalit ang iyong buhay para sa isang pag-ibig na hindi ka kayang ipaglaban? At sa sandaling ang huling patak ng iyong dugo ay dumanak sa sahig, mayroon ba silang mararamdamang pagsisisi? O ituturing ka lang ba nilang isang sirang kagamitan na kailangan ng palitan? Isang huling hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumitaw sa aparador. Ang bodega na dapat ay magiging silid para sa bagong simula ni Sofia ay tila magiging libingan ng lahat ng pangarap ni Elena. Isang matalim na tunog ng pagbagsak ang bumasag sa katahimikan ng madilim na bodega, ngunit walang nakarinig nito sa ibaba. Dahil sa lakas ng tawanan at kantiyawan nina Sofia at Doña Aurora, ang katawan ni Elena ay nakahandusay sa malamig at maalikabok na sahig. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa maruming semento, habang ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Ang bawat paghinga niya ay parang isang mabigat na pasanin. Naramdaman ni Elena ang init ng kanyang sariling dugo na patuloy na dumadaloy, binabasa ang kanyang binti at humahalo sa alikabok ng bodega. Ito na ang katotohanang pilit niyang itinago. Ang kanyang katawan ay sumusuko na, at ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila unti-unti nang bumibitaw. Mateo. Ang tanging pangalang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ito ay isang mahinang bulong na hindi man lang lumampas sa pintuan ng bodega. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Hindi ang kanyang asawa ang pumasok, kundi ang anino ng kanyang kamatayan, si Doña Aurora. Nanlalaki ang mga mata ng matanda, ngunit hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa galit ng makita ang pulang mantsa sa sahig na gawa sa nara. Elena, ano bang ginagawa mo diyan? Sinadya mo ba talagang dumihin ang sahig na ito para pahirapan ako sa paglilinis? Sigaw ni Aurora habang marahas na tinatapik ang balikat ni Elena gamit ang kanyang tsinelas. Tumayo ka riyan! Huwag kang mag-inarte na parang mamamatay ka na. Ang dumi-dumi mo! Pilit na idinilat ni Elena ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ng kanyang biyenan. Walang bakas ng habag. Tila ang nakikita nito sa sahig ay hindi dugo, kundi isang tumpok ng basura na kailangang itapon. Mama, tulong. Ang baby. Hirap na sabi ni Elena. Ang kanyang kamay ay nanginginig na pilit inaabot ang dulo ng bestido ni Aurora. Baby? Anong baby? Ang sabihin mo, ginagamit mo ang duming yan para takasan ang trabaho mo. Bulyaw ni Aurora sabay bawi ng kanyang damit, dahilan upang muling tumama ang ulo ni Elena sa sahig. Maglinis ka ng sarili mo. Ayaw kong makita ng mga bisita ang ganyang hitsura mo. Nakakahiya ka.
Tinalikuran siya ni Aurora at mabilis na bumaba. Iniwan siyang muli sa gitna ng dilim at sakit. Doon, sa gitna ng desperasyon, isang kakaibang lakas ang nagmula sa kaloob-looban ni Elena. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na 7 taon niyang ipinanalangin. Gamit ang kanyang mga siko, nagsimulang gumapang si Elena palabas ng bodega. Ang bawat sentimetro ng kanyang paggalaw ay katumbas ng isang matalim na saksak sa kanyang puson. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy na sahig. Iniiwan ang isang mahaba at madugong marka ng kanyang pagdurusa. Narating niya ang hagdanan, ngunit alam niyang hindi niya kayang bumaba nang hindi mahuhulog. Sa halip, gumapang siya patungo sa likurang bahagi ng bahay, patungo sa pintuan ng kusina na bumubukas sa likurang hardin. Ang ulan sa labas ay nagsisimulang pumatak, malalaki at malalamig. Tila nakikiramay sa bawat patak ng luha at dugo ni Elena. Nang marating niya ang labas, ang putik ay humalo sa kanyang sugat, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang kanyang paningin ay sa tarangkahan lamang nakatuon. Doon, sa kabilang panig ng bakod, ay ang bahay ni Aling Martha, ang tanging tao sa subdibisyong yon na nakakakita sa kanyang tunay na kalagayan. Tulong! Tulungan niyo po ako. Ang huling sigaw na nagawa ni Elena bago siya tuluyang mawala ng malay sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Ang kanyang puting duster ay naging kulay pula na, tila isang bandila ng pagkatalo sa gitna ng malupit na gabi. Eksakto namang lumabas si Aling Martha para silipin ang kanyang sasakyan nang mahagip ng ilaw ng kanyang flashlight ang isang figurang nakahandusay sa putikan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang babaeng duguan at tila wala ng buhay. "Diyos ko, Elena!" Ang sigaw ni Aling Martha ay bumasag sa ingay ng ulan. Sa loob ng mansyon, si Mateo ay masayang nakikipag-usap kay Sofia, walang kaalam-alam na ang kanyang asawa ay kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan sa labas ng sarili nilang bakod. Hanggang kailan magbubulag-bulagan ng isang lalaki bago niya mapagtanto na ang binuo niyang tahanan ay naging isang madugong libingan para sa mga taong mahal niya? Ang huling alaala ni Elena bago ang kabuuang dilim ay ang malamig na ulan na humahalik sa kanyang mukha at ang isang malabong tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana ng sasakyan ni Aling Martha ay tila ba isang mabilis na tibok ng puso na puno ng kaba. Sa likuran ng sasakyan, nakahiga ang walang malay na si Elena, balot ng makapal na kumot na unti-unti nang nababasa ng pulang mantsa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng porselana, walang bakas ng kulay. Tila ba ang huling hibla ng kanyang buhay ay unti-unti nang hinahigop ng gabi. "Elena, hiha, lumaban ka. Huwag kang susuko para sa anak mo." Bulong ni Aling Martha habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ginamit niya ang kanyang sariling mamahaling bandana upang punasan ang putik sa mukha ni Elena. Isang munting kilos ng pagkalinga na 7 taong ipinagkait sa babae sa loob ng sarili nitong tahanan. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Sandoval, ang katahimikan ay muling bumalik. Matapos umalis ng huling bisita, umakyat si Doña Aurora sa bodega. Dala ang isang sulo ng galit, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang bakanteng silid na tanging ang malansang amoy ng dugo at ang mahabang marka ng paggapang sa sahig ang naiwan. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng matanda. Sa halip, ang kanyang unang naisip ay ang mantsa sa kanyang mahal na sahig. Mabilis siyang kumuha ng balde ng tubig at basahan. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bodega, nagsimulang kuskusin ni Aurora ang mga bakas ng dugo ni Elena. Ang bawat hagod ng basahan ay tila ba pagbubura rin sa katotohanan. Ang kanyang mukha ay matigas, walang emosyon, habang pinapanood ang mapulang tubig na unti-unting nagiging malabo. "Mateo! Mateo, pumanhik ka rito!" Sigaw ni Aurora
habang itinatago ang balde sa likod ng mga lumang kahon. Nagmamadaling umakyat si Mateo, kasunod si Sofia na tila ba naaaliw pa sa nangyayari. Pagdating nila sa bodega, ang tanging nakita nila ay si Aurora na nakahawak sa kanyang dibdib, umaarte na tila ba nahihilo at hirap huminga. "Bakit ma? Nasaan si Elena?" tanong ni Mateo. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang bukas na pinto patungo sa balkonahe. "Wala na siya, Mateo. Ang asawa mo." Pagkatapos kong pagsabihan ng kaunti dahil sa kapabayaan niya, bigla na lang nag-amok. Sinabi niyang sawang-sawa na siya sa atin, na hinding-hindi na siya babalik. Ang boses ni Aurora ay puno ng peking luha. Nakita ko siyang may kausap sa telepono kanina. Tila ba may naghihintay sa kanya sa labas. "Iniwan tayo ng asawa mo, anak. Sumama sa ibang lalaki dahil hindi na niya kayang harapin ang kahihiyan ng pagiging baog niya." Napako si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala kay Elena. Tumingin siya sa paligid, ngunit dahil malinis na ang sahig, wala siyang nakitang anumang ebidensya ng marahas na pangyayari. "Hindi magagawa ni Elena yun, ma," mahinang sabi ni Mateo, ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. "Ayaw mo bang maniwala sa sarili mong ina? Kita mo na, Sofia. Ganyan kamahal ni Mateo ang babaeng yun, kahit pa tinalikuran na siya." Dagdag pa ni Aurora, lalong pinaglalabog ang emosyon ni Mateo. Sa labas ng gate, bago pa tuluyang makaalis ang sasakyan ni Aling Martha, isang hindi inaasahang pagkakataon ang naganap. Ang dashcam ng kanyang sasakyan na automatikong bumubukas kapag may naramdamang paggalaw ay nakatutok sa bintana ng bodega. Doon, sa maliit na screen, ay malinaw na nakuhunan ang bawat hagod ng basahan ni Aurora habang nililinis ang dugo sa sahig at ang sandaling itinulak niya si Elena palabas ng pinto bago ito gumapang sa putikan. Nakarating sila sa ospital at habang mabilis na isinusugod si Elena sa emergency room, naiwan si Aling Martha sa hallway. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang telepono. Pinanood niya ang video mula sa dashcam. Ang bawat segundo ng video ay isang saksak ng katotohanan tungkol sa demonyong nakatira sa tabi ng kanyang bahay. "Diyos ko, Aurora, anong ginawa mo sa bata?" bulong ni Aling Martha. Tumingin siya sa pintuan ng emergency room kung saan ang mga doktor ay abala sa pagsasalba sa buhay ni Elena. Hawak ni Aling Martha ang ebidensyang wawasak sa kasinungalingan ng mga Sandoval, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan muna niyang siguraduhin na ang munting buhay sa loob ni Elena ay hindi tuluyang mapapatid. Sa loob ng mansyon, sinimulan ni Aurora ang pag-aayos ng gamit ni Elena upang ipakita na kinuha nito ang kanyang mga damit. Isang planadong pagbubura sa pagkatao ng manugang. Habang si Mateo ay nakatulala sa bintana, pinagmamasdan ng ulan, walang kaalam-alam na ang bawat patak nito ay naghuhugas sa mga bakas ng krimen ng kanyang ina, habang sa kabilang panig ng bayan, ang kanyang asawa ay kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan. Sino ang paniniwalaan ni Mateo? Ang inang nagbigay sa kanya ng lahat? O ang asawang tila naglaho na parang bula sa gitna ng bagyo? Ang bawat segundo sa loob ng ospital ay tila isang mahabang oras ng pagbitay. Ang amoy ng antiseptic ay sumasakal sa bawat hininga ni Aling Martha habang nakaupo siya sa matigas na upuan sa tapat ng emergency room. Sa loob, ang mga doktor ay parang mga aninong mabilis na gumagalaw sa paligid ng kama ni Elena. Ang bawat pag-angat ng mga kamay ng nurse at ang paulit-ulit na pagbomba ng oxygen ay tila ba isang huling sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang puting ilaw sa kisame ay masyadong maliwanag, masyadong malamig para sa isang babaeng 7 taong nanirahan sa dilim ng kanyang sariling tahanan. Ang tunog ng makina
na nagbabantay sa tibok ng puso ni Elena ay naging isang mahaba at nakatutulig na huni, isang babala na ang munting apoy ng kanyang buhay ay unti-unti nang nauupos. Sa gitna ng tensyon, humahangos na dumating si Mateo. Ang kanyang barong ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, tila isang madilim na anino, ay si Doña Aurora. Ang matanda ay nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling alahas. Ang muka ay tila isang pader na hindi matibay, ngunit pilit na nagtatago ng sikreto. Aling Martha, nasaan ang asawa ko? Bakit siya narito? Ang boses ni Mateo ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Bago pa makasagot si Aling Martha, mabilis na sumingit si Doña Aurora. Mateo anak, kumalma ka. Sinasabi ko sa'yo, ito na naman ang isa sa mga pakulo ni Elena para makuha ang atensyon mo. Kita mo, pati ang kapitbahay natin ay ginagamit niya sa kanyang drama. Tiningnan ni Aling Martha si Aurora nang may matinding pandidiri. Alam niya ang katotohanan. Hawak niya sa loob ng kanyang bag ang ebidensyang wawasak sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Ngunit bago siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ang kanyang muka ay puno ng bigat at pagod. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin kay Mateo. Kayo ba ang asawa ng pasyente? Opo, Doc. Kamusta po si Elena? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang pito na nawalan ng hangin. Naging kritikal ang operasyon. Nagkaroon siya ng matinding hemorrhage. Ang tahi niya sa matris ay literal na pumutok dahil sa labis na pressure at mabibigat na gawain. Sa ngayon, ang pasyente ay nasa coma. Paliwanag ng doktor. Ang bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa dibdib ni Mateo. Lumingon si Mateo sa kanyang ina na agad namang nag-iwas ng tingin. Mabigat na gawain, pero sabi niyo ma, wala siyang ginagawa kundi matulog at mag-inarte. Mateo, huwag kang maniwala sa kanila. Baka kung ano-ano ang ginawa niya noong wala tayo sa bahay. Mabilis na depensa ni Aurora. Ang kanyang boses ay tumataas na sa nerbiyos. Ngunit ang doktor ay hindi pa tapos. May mas malaking problema tayo, Mr. Sandoval. Ang sanggol sa loob ng sinapupunan niya ay nakikipaglaban din, pero ang puso ng ina ay hindi na kinakaya ang stress. Kailangan nating magdesisyon ngayon din. Isang buhay lang ang may malaking tsansang maisalba natin sa puntong ito. Kung itutuloy natin ang lahat ng gamot para sa bata, baka tuluyang tumigil ang puso ni Elena. Pero kung isasalba natin si Elena, kailangan nating isagawa ang hysterectomy ngayon din upang mapigilan ang pagdaloy ng dugo. At mangangahulugan iyon na mawawala ang bata at hinding-hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong magkaanak muli. Tumigil ang mundo ni Mateo. Ang katahimikan sa hallway ay naging kasing bigat ng isang bundok. Napatingin siya sa pintuan kung nasaan ang kanyang asawa, ang babaeng 7 taon niyang binaliwala, at ang anak na 7 taon niyang ipinanalangin. Sino ang pipiliin niyo, Mr. Sandoval? Ang ina o ang bata? Ang bata, Mateo. Piliin mo ang bata. Biglang sigaw ni Doña Aurora, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng anak. Iyan lang ang tanging dahilan kung bakit natin siya pinatira sa bahay. Isalba mo ang apo ko, Mateo. Ang babaeng yan, madali lang palitan. Pero ang dugo ng mga Sandoval, hindi. Nanginig ang buong katawan ni Mateo. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang marahas na hampas sa kanyang katinuan. Tumingin siya sa doktor. Pagkatapos ay kay Aling Martha na ngayon ay tumatayo na ng tuwid. Ang mukha ay puno ng matinding galit. Mateo, mahinang tawag ni Aling Martha. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Bago ka magdesisyon, isipin mong mabuti kung sino ang totoong nagmamahal sa'yo at kung sino ang totoong pumatay sa asawa mo. Sino ang pipiliin ni Mateo? Ang munting pangarap na matagal na niyang hinihintay
o ang babaeng dumanak ang dugo para lamang mapagbigyan ng kanyang kagustuhan? At sa gitna ng desisyong ito, handa na ba siyang harapin ang katotohanang ang kanyang sariling ina ang mitya ng lahat ng trahedyang ito? Isang luhang puno ng pagsisisi ang gumulong sa pisngi ni Mateo habang ang boses ng kanyang ina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Tila isang demonyong bumubulong sa gitna ng impyerno. Piliin mo ang bata, Mateo. Huwag kang maging mahina sa oras na ito. Ang babaeng yan, wala siyang ibang ibinigay sa atin kundi kahihiyan sa loob ng 7 taon. Ito na ang tanging pagkakataon para magkaroon ng saysay ang buhay niya. Iligtas mo ang apo ko. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malamig na hallway ng ospital, walang pakialam kung marinig man siya ng ibang tao. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng kahit munting luha para sa manugang na kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan sa loob ng ICU. Para sa kanya, si Elena ay isang kasangkapan lamang na nasira na at ang tanging mahalaga ay ang bunga na nasa loob nito. Nakatitig si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangingilabot. Sa bawat segundo ng pananatili niya sa ospital, tila ba ang maskara ng kanyang ina na 7 taon niyang sinasamba ay unti-unting natitibag. Ang mapagmahal at mapagsakripisyo na ina ay biglang naglaho at ang pumalit ay isang estrangherong uhaw sa sariling kagustuhan. Ma, asawa ko si Elena. Buhay niya ang pinag-uusapan dito. Nanginginig na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay halos isang hikbi. At anak mo ang nasa loob niya, Mateo. Huwag mong sayangin ang dugo ng mga Sandoval para sa isang babaeng hindi naman tayo kaano-ano. Mabilis na sagot ni Aurora habang marahas na hinahawakan ng balikat ng anak. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Isipin mo ang lahat ng hirap ko para lang mapunta ka sa posisyong ito. Ngayon ba ay susuwain mo ako dahil lang sa awa? Sa gitna ng tensyon, lumapit ang isang nurse at iniabot kay Mateo ang isang maliit na plastic bag. Sir, ito po ang mga gamit na nakuha sa pasyente bago siya ipasok sa loob. Nakita po namin ito sa bulsa ng kanyang duster. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang kinukuha ang bag. Sa loob ay naroon ang cellphone ni Elena. Nang pindutin niya ang screen, hindi ito nakalock. Ang huling nakabukas na app ay ang mga mensahe. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, ay nabasa ni Mateo ang mga serye ng text message mula sa kanyang ina patungo kay Elena noong mga araw na wala siya sa bahay. Mamatay ka na sana, kasama ang dumi sa tiyan mo. Baog ka na, pabigat ka pa. Huwag kang aarte-arte kung ayaw mong palayasin kita sa gitna ng ulan. Huwag mong isusumbong kay Mateo ang mga utos ko dahil hinding-hindi kanya paniniwalaan. Ang bawat salita sa screen ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Mateo. Ang katotohanang pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng 7 taon ay ngayon ay nakahambalang na sa kanyang harapan. Ang kanyang mabait na ina ang siyang unti-unting pumatay sa kaligayahan at buhay ng babaeng pinakamahal niya. Napatingin si Mateo kay Aurora, na ngayon ay tila napansin ang hawak niyang cellphone. Ang mukha ng matanda ay biglang namutla. Ang kanyang matapang na anyo ay napalitan ng kaba, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Mateo, huwag kang maniniwala sa nakikita mo. Sinadya yan ni Elena para sirain ako sa'yo. Gawa-gawa lang niya ang mga yan. Mabilis na depensa ni Aurora. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Ngunit huli na. Ang mula-mula na pagtitiwala ni Mateo ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Lumingon siya sa doktor na kanina pa naghihintay ng kanyang desisyon. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa galit at pagsisisi. Dok, ang boses ni Mateo ay naging matigas. Puno ng determinasyon na kailanman ay hindi niya naipakita. Iligtas niyo ang asawa ko. Gawin niyo ang lahat para mabuhay si Elena. Kahit pa mga hulugan yon na mawala ang bata. Mateo, hindi!
Sigaw ni Aurora. Susubukan sana niyang sugurin ang anak. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Aling Martha. Tama na, Aurora. Tapos na ang pananakot mo. Malamig na sabi ni Aling Martha. Mateo, pumasok ka na sa loob. Hawakan mo ang kamay ng asawa mo habang may oras pa. At huwag kang mag-alala. Hawak ko ang lahat ng ebidensya ng ginawa ng ina mo sa bodega. Napatigil si Aurora sa narinig. Ang bodega. Ang lugar kung saan akala niya ay wala siyang saksi. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang dahan-dahang napaupo sa upuan ng ospital. Mabilis na pumasok si Mateo sa loob ng ICU. Ang tunog ng mga makina ay tila ba isang malungkot na koro. Nilapitan niya ang kama ni Elena. Ang kanyang asawa ay tila isang anghel na binali ang mga pakpak. Maputla, payat, at puno ng mga tubo. Hinawakan ni Mateo ang malamig na kamay ni Elena. Elena, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Hinding-hindi na kita iiwan. Lumaban ka please. Huwag mo akong iwan sa mundong ito na ako lang ang mag-isa. Isang patak ng luha ni Mateo ang bumagsak sa kamay ni Elena. Sa gitna ng katahimikan, ang monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ni Elena ay biglang nagkaroon ng kakaibang galaw. Ang guhit na dati ay halos patag ay biglang tumalon. Tila ba narinig ng kaluluwa ni Elena ang pagsusumamo ng kanyang asawa. Ngunit sa labas ng silid, si Aurora ay hindi pa tapos. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Sofia, kailangan nating kumilos ngayon din. Hindi pwedeng mabuhay ang babaeng yan. Kung mabubuhay siya, tapos tayong dalawa. Ano ang susunod na hakbang ng demonyong biyanan upang tuluyang burahin si Elena? At sapat ba ang pagsisisi ni Mateo para maibalik ang buhay na siya mismo ang nagpahintulot na masira? Ang gabi ay malalim pa at ang tunay na labanan sa pagitan ng pag-ibig at kasamaan ay kasisimula pa lamang sa loob ng puting dingding ng ospital. Sabi ni Mama, nadulas ka lang. Sabi ni Mama, nag-iinarte ka lang dahil gusto mong makuha ang atensyon ko. Pero bakit kahit sa ilalim ng puting kumot na ito, Elena, ay bakas pa rin sa iyong balat ang lupit na hinding-hindi ko na mabubura? Ang boses ni Mateo ay nanginginig habang nakaupo sa tabi ng kama ni Elena sa loob ng recovery room. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang braso ng asawa na puno ng mga pasa at bakas ng pangangalmot, mga sugat na hindi kayang ipaliwanag ng isang simpleng pagkadulas. Ang bawat aparato na nakakabit kay Elena ay naglalabas ng mahinang huni na tila ba bawat tibok ng makina ay isang sumbat sa 7 taong pagkabulag ni Mateo. Ligtas na si Elena sa operasyon, ngunit ang presyo ng kanyang buhay ay ang pagkamatay ng kanilang pangarap. Ang sinapupunan ni Elena ay tuluyan ng tinanggal upang mapigilan ang hemorrhage. Sa isang iglap, nawala ang bata at kasabay nito ay ang pagkakataon ni Elena na maging isang ina kailanman. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Martha. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi siya lumapit sa kama. Sa halip ay nanatili siya sa may pintuan at itinaas ang isang maliit na itim na USB drive. Mateo, lumabas ka muna. May kailangan kang makita at huwag mong hayaang malaman ng iyong ina na narito ako. Ang boses ni Aling Martha ay parang isang utos na hindi pwedeng baliin. Sumunod si Mateo. Ang kanyang puso ay mabigat sa kaba. Sa isang madilim na sulok ng hallway, isinaksak ni Aling Martha ang USB sa kanyang tablet. Ang video ay nagsimulang gumanap. Doon, sa maliit na screen, ay nakita ni Mateo ang lahat. Nakita niya kung paano marahas na itinulak ni Doña Aurora si Elena palabas ng bodega habang ang kanyang asawa ay duguduan na. Nakita niya ang kanyang ina na may kasamang malamig na mukha habang kinukuskos ang dugo sa sahig. Tila ba naglilinis lamang ng natapong kape. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya si Sofia na nakatayo sa isang tabi, nanonood at nakangiti habang si Elena
ay gumagapang sa putikan sa ilalim ng ulan. Humihingi ng tulong na kailanman ay hindi nanggaling sa loob ng kanilang mansyon. Diyos ko, ang tanging nasabi ni Mateo. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng buto. Ang bawat imahe sa video ay isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang ina at ang babaeng inakala niyang kaibigan ay mga halimaw na nagbalat kayo. 7 taon, Mateo. 7 taon siyang nagdusa sa ilalim ng ilong mo. Sabi ni Aling Martha, ang boses ay puno ng pait. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka pa bang balikan ng babaeng muntik mo nang mapatay dahil sa iyong pananahimik? Hindi na sumagot si Mateo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay biglang nagbago. Ang apoy ng galit ay nagsimulang mag-alab. Isang galit na hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niyang kaduwagan. Naglakad siya patungo sa hospital canteen, kung saan alam niyang naroon ang kanyang ina. At si Sofia, naghihintay ng balita habang kampanteng umiinom ng kape. Pagpasok niya, nakikita niya silang dalawa na nagbubulungan. Tila ba nagpaplano na naman ng susunod na hakbang. Hindi sumigaw si Mateo. Hindi niya itinapon ang mesa. Sa halip, lumapit siya ng may nakakatakot na katahimikan at inilapag ang tablet sa tapat nila. Pinindot niya ang play. Ang mukha ni Doña Aurora ay biglang naging kasing puti ng porselana. Ang tasa ng kapeng hawak ni Sofia ay nanginginig hanggang sa malaglag ito sa sahig. Ngunit walang sino man ang nag-abala sa tunog ng pagkabasag nito. Mateo, anak, magpapaliwanag ako. Ang boses ni Aurora ay naging matinis, puno ng desperasyon. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, kundi pandidiri. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Hihintayin natin ang mga pulis dito. Anong pulis? Mateo, ako ang ina mo. Sigaw ni Aurora. Susubukan sana niyang hawakan ang kamay ng anak, ngunit mabilis na umiwas si Mateo. Wala na akong ina. Mula nang hayaan mong dumanak ang dugo ng asawa ko, sa sahig na yan, malamig na sabi ni Mateo. Ngunit sa gitna ng kanilang paghaharap, isang nurse ang tumatakbong lumapit kay Mateo. Ang muka ay puno ng kaba. Sir, ang pasyente po. Nagising na po si Mrs. Sandoval, pero nagkakaroon siya ng matinding panic attack. Ayaw niyang magpasaing kahit kanino. Mabilis na tumakbo si Mateo pabalik sa silid. Iniwan ang dalawang babaeng tila mga rebulto sa gitna ng kantin. Ngunit bago siya makarating, isang tanong ang gumitla sa kanya. Kung magising man si Elena, makikilala pa ba niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang bangungot? O tuluyan na bang nabura ng sakit ang bawat alaala ng kanilang pag-ibig? At sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim pa si Sofia na hindi pa nabubunyag. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng ebidensyang hawak ni Mateo. Ito ay gawa-gawa lamang. Pakana ito ng mga inggit sa atin. Mateo, anak, huwag kang padala sa mga edit na video na yan. Saan ka nakakita ng CCTV na nasa loob ng sasakyan ng kapitbahay? Malinaw na sinadya nilang sirain ang reputasyon ng pamilya natin. Ang boses ni Doña Aurora ay pumapatay sa katahimikan ng hospital canteen, matinis at puno ng desperation. Habang ang tablet sa ibabaw ng mesa ay patuloy na nagpapakita ng malinaw na imahe ng kanyang kalupitan, ang matanda ay walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tila ba ang video ang may sala at hindi ang kanyang sariling mga kamay. Nakatayo si Mateo sa tapat niya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang matinding init na umaakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang ulo. Isang pagsabog ng galit na 7 taon niyang kinimkim sa ilalim ng maskara ng pagiging isang mabuting anak. Ang CCTV ay hindi nagsisinungaling, Ma. Pero ikaw,
7 taon mong nilason ang utak ko. 7 taon mong ginawang impyerno ang buhay ng asawa ko habang nakangiti ka sa harap ko. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tila isang bulkan na anumang oras ay sasabog. Mateo, babe, listen to me. Sinubukan ni Sofia na hawakan ang braso ni Mateo. Ang kanyang boses ay pilit na ginagawang malambing. Maybe your mom was just stressed. You know how Elena can be. She's so sensitive. Tumahimik ka, Sofia. Ang bulyaw ni Mateo ay nagpatigil sa buong paligid. Maging ang mga nurse na dumadaan ay napalingon. Nakita ko ang ngiti mo sa video habang duguduan ang asawa ko. Nakita ko kung paano mo pinanood ang paghihirap niya na parang nanonood ka lang ng sine. Wag na wag mo nang babanggitin ang pangalan ni Elena gamit ang marumi mong bibig. Biglang napahawak si Doña Aurora sa kanyang dibdib at napaupo sa pinakamalapit na silya. Mateo, nanginginig niyang sabi habang pilit na ipinapakita ang kanyang matinding pagkadismaya. Ganito na ba ang tingin mo sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatitig sa anak. Ibinigay ko ang buong buhay ko para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Lahat ng desisyon ko ay ginawa ko dahil akala ko iyon ang makabubuti para sa pamilya. Napailing siya at marahang napapikit. At ngayon, pakiramdam ko ay wala ng halaga ang lahat ng sakripisyong yon sa paningin mo. Saglit siyang tumingin kay Mateo bago muling nagsalita. Dahil lamang sa mga hindi ninyo pagkakaunawaan, handa mo na bang kalimutan ang lahat ng pinagdaanan natin bilang mag-ina? Bumigat ang katahimikan sa silid. Alam ni Mateo na ang mga salitang iyon ay hindi lamang bunga ng sakit ng loob, kundi isa ring desperadong pagtatangka ni Doña Aurora na panatilihin ang impluwensya at kontrol na matagal na niyang hinawakan sa loob ng pamilya. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa sakit at pandidiri. Hindi siya gumalaw para alalayan ito. Huwag mo nang gamitin ang sakit mo para itali ako, ma. Dahil ang totoong may sakit ay si Elena at ikaw ang may sala. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, bayad na yan. Bayad na yan ng bawat patak ng dugo ng asawa ko na hinayaan mong dumanak sa sahig ng bahay mo. Inabot ni Mateo ang kanyang pitaka. Kinuha ang susi ng mansyon at marahas na ibinalibag ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay tila isang hatol na pinal. Mula sa oras na ito, wala na akong ina. Ang mansyon, ang pera, ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki mo, isaksak mo sa baga mo. Isama mo na rin si Sofia. Maglokohan kayong dalawa hanggang sa mabulok kayo sa kasinungalingan ninyo. Pero huwag na kayong magtatangkang lumapit sa amin ni Elena dahil sa susunod na makita ko kayo, sa loob na ng korte ang bagsak ninyo. Tinalikuran sila ni Mateo ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa mga tanikala ng nakaraan. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ng ICU, ang kanyang galit ay biglang napalitan ng matinding takot. Sa loob ng silid, naririnig niya ang mga hikbi ni Elena, mga hikbing puno ng trauma at pangingilabot. Nang pumasok si Mateo, nakita niya si Elena na nakasiksik sa sulok ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang pilit na inilalayo ang nurse na susubukan sanang palitan ang kanyang swero. Huwag po. Ma, tama na po. Gagawin ko na po. Lalabhan ko na po ang lahat. Huwag niyo lang pong saktan ang baby ko. Ang boses ni Elena ay basag, tila isang batang nawawala sa gitna ng dilim. Elena, ako ito. Si Mateo. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong martilyo habang nakikita ang kalagayan ng asawa. Ngunit nang marinig ni Elena ang kanyang boses, lalong naging marahas ang panginginig nito. Tumingala si Elena at sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata ng asawa. Hindi ito pag-ibig, hindi ito pag-asa.
Ang nakita ni Mateo sa mga mata ni Elena ay ang wagas at nakapangingilabot na takot. Mateo, huwag. Please, huwag mo akong ibalik sa kanya. Huwag niyo na po akong saktan. Ang sigaw ni Elena ay bumasag sa katahimikan ng gabi bago siya muling nawalan ng malay dahil sa sobrang stress ng kanyang katawan. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napagtanto niya na ang paghingi ng tawad ay hindi sapat dahil ang sugat na nilikha ng kanyang pananahimik ay mas malalim pa kaysa sa anumang operasyon. Ang bawat paghinga ni Elena ay tila isang paghatak sa isang tuyot na balon. Mabigat, hungkag, at puno ng alikabok ng pighati. Nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang maputing kisame ng ospital na tila isang malawak na disyerto ng kawalan. Ang amoy ng gamot ay hindi na bago sa kanyang pang-amoy. Ngunit ang katahimikang bumabalot sa silid ay may dalang kakaibang bigat na tila isang dambuhalang batong nakapatong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itininaas ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang puson. Doon, sa ilalim ng makapal na benda, naramdaman niya ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Ang dating umbok na puno ng pag-asa, ang munting buhay na pinakaingatan niya sa gitna ng unos, ay wala na. Hindi lamang ang kanyang anak ang kinuha ng gabing iyon, kundi ang mismong bahagi ng kanyang pagkatao na nagbibigay sa kanya ng karapatang managinip. Elena, gising ka na pala. Ang boses ni Mateo ay nanggaling sa dilim ng sulok ng silid. Ang tunog ng kanyang pagtayo at ang marahang pagkaladkad ng upuan sa sahig ay tila ba mga kulog sa pandinig ni Elena. Lumapit si Mateo. Ang kanyang muka ay halatang hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at luhang hindi na mabitawan. Sinubukan ni Mateo na hawakan ang kamay ni Elena. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang balat, marahas na iniwas ni Elena ang kanyang kamay. Ang bawat haplos ni Mateo ay nagpapaalala sa kanya ng bawat sampal ni Doña Aurora, ng bawat pagtulak sa kanya sa putikan, at ng nakabibinging pananahimik ng lalaking ito habang siya ay dinudurog. Patawarin mo ako, Elena. Alam kong wala nang saysay ang kahit anong salitang sasabihin ko. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ang lahat. Iniwan ko na ang mansyon. Wala na akong pakialam sa yaman ni Mama. Handa akong magsimula ulit. Sama ka. Sa isang lugar na walang mananakit sa'yo. Ang boses ni Mateo ay basag, puno ng pait at pagsisisi. Tumingin si Elena sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot o pagmamahal. Ang naroon na lamang ay ang isang malawak na dagat ng pagkapagod. Mateo, ang bawat segundo na tinitingnan kita, naaalala ko kung paano ako nakiusap sa iyo noong gabing iyon. Naaalala ko kung paano mo ako tinalikuran dahil mas mahalaga ang utang na loob mo sa nanay mo kaysa sa buhay ko at ng anak natin. Ang boses ni Elena ay tuyot, parang mga dahong nalaga sa gitna ng tag-araw. Ipinaglaban kita, Mateo. 7 taon akong naging pader para sa'yo, pero noong ako na ang kailangang protektahan, naging anino ka lang. Yumuko si Mateo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Alam ko, Elena. Wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Pero please, huwag mo akong itaboy. Hayaan mong ako naman ang magsilbi sa'yo. Hayaan mong ako naman ang maging pader mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa maputlang labi ni Elena. Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ibon sa labas na malayang lumilipad. Ang ibon na binali ang mga pakpak, Mateo, ay hindi na kayang lumipad sa dating pugad. Gusto ko nang huminga. Gusto ko nang gumising na hindi mo asawa, hindi manugang ni Aurora, at hindi biktima ng pamilyang ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Ang kaba ay nagsisimulang lumamon sa kanyang katinuan. Gusto ko nang tapusin ang lahat, Mateo. Ayaw ko na. Gusto ko nang lumaya mula sa'yo.
Ang bawat salita ni Elena ay tila isang hatol na pinal, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Napatulala si Mateo. Inakala niya na ang pag-iwan sa kanyang ina at sa kanyang yaman ay sapat na para mabura ang 7 taon ng pagdurusa. Ngunit napagtanto niya na ang sugat sa puso ni Elena ay hindi tulad ng sugat sa kanyang tiyan na maaaring tahiin at pagalingin ng gamot. Ang tiwalang nawasak ay tila isang basong nagkadurog-durog na kahit anong pilit na pagdikit ay mananatiling may mga bitak na nakakasugat. Sa labas ng silid, nakatayo si Aling Martha, pinakikinggan ang pag-uusap ng dalawa. May dala siyang magandang balita tungkol sa kasong isasampa laban kay Aurora at Sofia. Ngunit nang marinig niya ang hiling ni Elena, napatigil siya. Maaari bang maghilom ang isang pusong kinalimutan na kung paano magmahal? At sapat ba ang pagsisisi ni Mateo para pigilan ang huling paglisan ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tunay? Ang katahimikan sa loob ng silid ay muling bumalik, mas mabigat at mas masakit. Habang si Elena ay muling pumikit, tila ba sa pagtulog lamang niya, mahahanap ang kapayapaang ipinagkait sa kanya ng realidad. Isang buwan ang lumipas, ang malupit na ingay ng syudad at ang masangsang na amoy ng ospital ay napalitan ng banayad na simoy ng dagat at ang paulit-ulit na awit ng mga alon sa pampang ng Batangas. Sa isang maliit na bahay na yari sa puting bato at kahoy, nakaupo si Elena sa balkonahe. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng kaputlaan, ngunit ang dati ay laging nanginginig niyang mga kamay ay payapa na ngayong nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na ang marangyang mansyon ng mga Sandoval. Ibinenta ni Mateo ang lahat ng kanyang parte sa negosyo at ang mga ari-ariang ipinangalan sa kanya upang bayaran ang lahat ng hospital bills at upang makapagsimula sila sa malayo. Hindi na siya ang makisig na businessman na laging nakasuot ng mamahaling barong. Ngayon, suot niya ang simpleng kamiseta habang abala sa maliit na kusina. Naghahanda ng pagkaing siya mismo ang nagluto. Ang bawat pagkilos ni Mateo ay puno ng pag-iingat at pagsisisi. Sa bawat paglapag niya ng pinggan sa mesa, sa bawat pag-aayos niya ng kumot ni Elena sa gabi, tila ba sinusubukan niyang bayaran ang bawat segundong hinayaan niyang magdusa ang asawa. Hindi siya humihingi ng kapalit, hindi siya nagmamadaling patawarin. Sapat na sa kanya ang makitang humihinga nang maluwag si Elena sa ilalim ng araw. Elena, handa na ang tanghalian. Nagluto ako ng tinolang manok, yung hindi masyadong maalat, gaya ng gusto mo. Ang boses ni Mateo ay malambing, malayo sa dating malamig at iritadong tono na laging naririnig ni Elena noon. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay wala ng takot, ngunit naroon pa rin ang isang pader ng distansya. Salamat, Mateo. Pero alam mong hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Sabi ko sa'yo, malaya ka nang umalis. Tumigil si Mateo sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nangunsumi sa lungkot, ngunit nanatiling matatag. At sabi ko rin sa'yo, Elena, hindi ako aalis hanggat hindi mo nararamdaman na ligtas ka na. Kahit bilang tagapaglingkod mo lang, mananatili ako. Utang ko ito sa'yo at sa anak nating nawala dahil sa kaduwagan ko. Sa gitna ng kanilang usapan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Isang figura ang bumaba. Gusot-gusot ang damit at gulo-gulo ang buhok. Malayo sa dating kagalang-galang na anyo ni Doña Aurora. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga alahas ay wala na at ang kanyang mukha ay puno ng takot at desperasyon. Kasunod niya ay ang mga pulis. Ang kasong isinampa ni Aling Martha at Mateo ay hindi na mapipigilan. Ang video mula sa dashcam at ang mga testimonya ng mga dating kasambahay na binalikan ni Mateo ay naging sapat na ebidensya para sa frustrated homicide at child abuse. Si Sofia naman ay mabilis na naglaho, dala ang ilang pera na natitira kay Aurora
Iniwan ang matanda sa sarili nitong hukay. Mateo, anak, tulungan mo ako. Ang bulyaw ni Aurora ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Huwag mong hayaang mabulok ang ina mo sa kulungan. Pakisabi sa kanila na nagkamali lang sila. Si Elena. Elena Hija, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat sa inyo. Huwag niyo lang akong ipakulong. Napatayo si Mateo. Hinarangan niya ang paningin ni Elena upang hindi na nito makita ang mukha ng kanyang nang-api. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ngunit hindi na dahil sa galit na gustong manakit, kundi dahil sa paninindigang protektahan ang kanyang asawa. Huli na ma, ang bawat luhang ibinuhos ni Elena, ang bawat patak ng dugo niya sa bodega, iyan ang magiging rehas mo. Huwag mo kaming tawaging pamilya dahil matagal mo nang pinatay ang pamilyang ito. Malamig na sabi ni Mateo sa kanyang ina habang ang mga pulis ay dahan-dahang inaalalayan ang matanda patungo sa sasakyan. Tumingin si Elena mula sa likuran ni Mateo. Nakita niya ang pagbagsak ng kaharian ni Doña Aurora, ang pagguho ng mapang-aping kapangyarihan na 7 taon niyang kinatakutan. Sa sandaling iyon, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya nakaramdam ng saya sa paghihirap ng biyenan, kundi isang kakaibang gaan, ang gaan ng paglaya. Nang makaalis ang mga pulis at muling bumalik ang katahimikan sa dalampasigan, nilingon ni Elena si Mateo. Nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo pa rin sa harap niya, tila isang tapat na bantay na handang mamatay para sa kanya. Mateo? Mahinang tawag ni Elena. Bakit, Elena? May masakit ba sa'yo? Mabilis na tanong ni Mateo. Ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa kanyang muka. Gusto ko lang sabihin na gusto ko nang subukang kumain ng tinola mo, sabi ni Elena, isang munting ngiti, na tila unang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo. Ang sumilay sa kanyang mga labi. Napaiyak si Mateo, hindi sa lungkot, kundi sa isang munting pag-asa na sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng sakripisyo at sakit, ay may pagkakataon pa silang bumuo ng isang bagong simula. Kahit gaano pa ito kabagal at kahirap, ngunit sapat na ba ang pagkakulong ni Aurora para tuluyang maghilom ang sugat ni Elena? At sa pagdating ng bukas, kakayanin na ba nilang harapin ang katotohanan na ang pamilyang pangarap nila ay mananatili na lamang na isang magandang alaala sa gitna ng kanilang mga pangarap? Ang dagat ay hindi marunong magtago ng sikreto, ngunit marunong itong maghugas ng mga sugat na ayaw nang maalala ng lupa. Sa bawat pagsapi ng alon sa pampang, tila ba unti-unting tinatangay ng tubig ang bawat bakas ng sakit, dugo, at pait na namuo sa loob ng 7 taon. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay hindi na kasing talim ng mga salita ni Doña Aurora. Ito ay malambing, tila isang mainit na yakap na nagpapatawad sa nakaraan. Nakatayo si Elena sa dalampasigan, hinahayaan ng tubig na humalik sa kanyang mga paa. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang maliit na puting kahon, ang huling alaala ng kanyang pangarap. Sa loob nito ay ang mga munting sapatos na niniting niya noon para sa sanggol na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong huminga sa mundong ito. Elena, baka sipunin ka na. Kanina ka pa rito sa labas. Ang boses ni Mateo ay nanggaling sa kanyang likuran, malumanay at puno ng pag-aalaga. Hindi na siya lumapit ng masyadong malapit. Binibigyan si Elena ng espasyong kailangan nito upang makahinga. Nakita ni Elena ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang mundo, ngunit naging bahagi ng kanyang pagguho. At ngayon ay pilit na bumubuo sa bawat pirasong nawala. Hinarap ni Elena si Mateo. Ang kanyang mukha ay payapa na. Wala na ang panginginig ng mga labi sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata. Mateo, iniisip ko kung nasaan na kaya siya ngayon, ang anak natin. Yumuko si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pigil na luha. Nasa isang lugar siya
Kung saan walang nananakit, Elena. Kung saan walang kailangang magsakripisyo ng higit sa kaya niyang ibigay. At sigurado ako, binabantayan ka niya ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kahon at inilapag ang mga munting sapatos sa ibabaw ng tubig. Pinanood nila ang bawat alon na unti-unting naglalayo sa mga ito patungo sa laot hanggang sa maging munting puting tuldok na lamang ang mga ito sa asul na abot tanaw. Isang mabigat na bahagi ng puso ni Elena ang tila sumama sa mga sapatos na yon, ang bigat ng panunumbat sa sarili. Mateo, tawag ni Elena habang nakatitig pa rin sa dagat. 7 taon nating sinubukan na bumuo ng pamilya sa loob ng isang bahay na puno ng puot. Ngayong wala na ang bahay na yon at wala na rin ang kakayahan kong maging ina. Ano na tayo? Lumapit si Mateo at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Elena. Hindi marahas, kundi isang marahang pagdampi na puno ng katapatan. Tayo ay 2 taong muling nagpapakilala sa isa't isa, Elena. Hindi na tayo ang Mateo at Elena na alipin ng utang na loob o ng dikta ng iba. Tayo ay tayo na lang. Kung kailangan nating maging magkaibigan muna sa loob ng 10 taon, gagawin ko. Kung kailangan kong manligaw sa iyo araw-araw nang walang kasiguraduhan, tatanggapin ko dahil ang mahalin ka ng malaya ay mas mahalaga kaysa sa anumang pamagat na ibinibigay ng lipunan. Nararamdaman ni Elena ang init ng palad ni Mateo. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla na meron pa palang puwang ang kanyang puso para sa pag-ibig. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng paghilom. Nabalitaan nila mula kay Aling Martha na si Doña Aurora ay pormalan na nang nasentensyahan. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay kinumpiska ng bangko. Ang katahimikan ni Aurora sa loob ng malamig na rehas ay ang kanyang magiging habambuhay na kaparusahan. Ngunit para kay Elena, ang tunay na katarungan ay hindi ang pagkakulong ng kanyang biyenan, kundi ang kakayahan niyang muling tumingin sa salamin nang hindi nakikita ang isang biktima. Mateo, kailangan ko pa ng oras, bulong ni Elena habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Lahat ng oras sa mundo, ibibigay ko sa iyo, Elena, sagot ni Mateo. Sabay haplos sa buhok ng asawa. Nanatili silang nakatayo sa pampang, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon. Ang sugat sa sinapupunan ni Elena ay maaring nag-iwan ng peklat, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula na muling magkaroon ng kulay. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa pagbabalik ng lahat ng nawala. Minsan, ang tunay na masayang wakas ay ang pagkakaroon ng lakas na maglakad palayo sa dilim at harapin ang bukas. Kahit pa ang tanging dala mo ay ang iyong sarili at ang isang maliit na pag-asang muling matututong magtiwala. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, ang tanging maririnig sa dalampasigan ay ang payapang paghinga ng 2 taong natutong bumangon mula sa sarili nilang guho. Ang pamilyang pangarap nila ay maaaring hindi na mabuo sa paraang inaasahan nila. Ngunit sa bawat segundong magkasama silang nanonood sa dagat, natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng bagong buhay, kundi tungkol sa pag-aalaga sa buhay na mayroon pa sila. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon na walang sawang naghuhugas sa mga bakas ng nakaraan sa dalampasigan ng Batangas. Ang maliit na bahay ni na Elena at Mateo ay hindi na lamang isang taguan mula sa sakit, kundi isa na itong tahanang puno ng buhay. Sa paligid ng bahay ay namumukadkad ang mga halamang sinta at gumamela na si Elena mismo ang nagtanim. Isang patunay na kahit ang lupang minsan nang natuyot ay kayapang magbigay ng masaganang kulay kung aalagaan ng pagmamahal. Nakatayo si Elena sa harap ng isang maliit na grupo
ng mga kababaihan sa kanilang komunidad. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at nanginginig sa takot. Ngayon, siya ay isang volunteer counselor para sa mga biktima ng domestic abuse sa kanilang lalawigan. Ang kanyang boses, na dati ay halos hindi marinig, ay naging sandigan ng mga taong nawawalan na ng pag-asa. Ang bawat peklat sa ating katawan at puso ay hindi tanda ng ating pagkatalo. Wika ni Elena sa mga kababaihan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ay mga marka ng ating tagumpay. Ipinapaalala nito sa atin na dumaan tayo sa apoy, ngunit hindi tayo natupok. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Mateo. May bitbit itong 2 baso ng malamig na buko juice. Hindi na suot ni Mateo ang maskara ng isang lalaking naghahanap ng kapangyarihan o yaman. Ang kanyang mukha ay payapa, bakas ang linya ng katandaan, ngunit puno ng kagalakan. Sa loob ng 2 taon, pinatunayan niya na ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa matatamis na salita, kundi sa bawat araw na pinipili niyang unahin ang kapayapaan ng kanyang asawa. Lumapit si Mateo nang matapos ang programa ni Elena. Iniabot niya ang inumin at marahang hinaplos ang balikat ng asawa. Walang takot na naramdaman si Elena. Sa halip, isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang puso. Nabalitaan ko kanina mula sa abogado natin, mahinang sabi ni Mateo habang naglalakad sila patungo sa Pampang. Tinanggihan ng korte ang huling apela ni Mama. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon at si Sophie, ayon sa balita, ay nagtatago pa rin sa ibang bansa dahil sa mga utang na iniwan niya. Tumigil si Elena at tumingin sa malawak na dagat. Noong una, akala niya ay kailangan niyang makita ang paghihirap ni Aurora para gumaan ang kanyang loob. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi ang pagdurusa ng iba, kundi ang kawalan ng kapangyarihan ng mga ito na saktan pa siya. Hindi ko na sila kinamumuhuyan, Mateo. Bulong ni Elena. Ang galit ay parang lason na ako ang umiinom, pero sila ang inaasahan kong mamatay. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagpayag na masaktan ako ng ganoon katagal. At doon nagsimula ang aking paglaya. Lumingon si Mateo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghanga. At ako, Elena? Napatawad mo na ba ako? Ngumiti si Elena, isang tunay at wagas na ngiti. Araw-araw kitang pinapatawad, Mateo. Sa bawat pag-aalaga mo, sa bawat paggalang mo sa aking distansya, at sa pagpili mong manatili kahit wala na akong maibibigay na anak sa iyo. Ang pamilya natin ay maaaring hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa kahel patungong lila, nakita nila ang isang bata na tumatakbo sa buhanginan. Hinahabol ang isang makulay na saranggola. Napahawak si Elena sa kanyang puson. Wala na ang sakit. Wala na ang hapdi. Ang puwang na iniwan ng kanyang anak ay napunan na ng pagmamahal na ibinibigay niya sa libu-libong bata at kababaihan na tinutulungan niya. Ang kwento ni na Elena at Mateo ay hindi nagtapos sa isang marangyang piging o sa pagbabalik ng nawalang yaman. Nagtapos ito sa isang tahimik na hapunan sa ilalim ng mga bituin, sa paghawak ng mga kamay na may kasiguraduhan, at sa pagtanggap na ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang kinuha sa atin, kundi tungkol sa kung paano natin muling itatayo ang ating sarili mula sa mga abo. Ang sakripisyo ni Elena ay hindi na uwi sa wala. Ito ang naging binhi ng kanyang muling pagsilang. At sa bawat paghampas ng alon, tila may ibinubulong ang hangin. Ang gabi ay tapos na, at ang liwanag ng bagong simula ay hinding-hindi na muling magdidilim.